Magpapatuloy ang ating kwento kung saan si Black Fang ay nagawang tamaan ng pag-atake ng leopard at na naging sanhi upang ito ay manigas sa yelo. At sa pagpapatuloy ay sarkastikong tinatawag ng couple ang bida para magyabang at ipamuka na talo na ito. At tinatawanan pa niya ito dahil hindi na raw magtatagal ay mamamatay na ang beast nito. Na nangyari ay natahimik ang lahat dahil di nila inaasahan na ganito ang mangyayari kaya napapatanong na ang mga ito kung ano na ang gagawing paraan ng ating bida. Samantala ang bida ay di nababahala dahil may secret weapon pa ito kaya naman nakangiti na lang ito sa sinabi sa kanya ni Wang Yan. Kasunod nun ay inutusan na nito si Black Fang na gamitin nito ang Rift Fang Night Stalker kaya si Black Fang ay napalibutan ng malakas na aurang itim at naghaada ng gumamit ng skill. Maya-maya pa ay bigla itong naglaho at nakatakas sa matigas na yelo na gawa ng leopard. Sa pangyayaring yun ay nagulantang ang guro pati na ang principal dahil di nila akalain na may pangatlo pang katangian si Black Fang at walang iba kundi ang Dark Attribute. At ang couple naman na si Wang Yan ay nalilito pa din at hinahanap nito kung nasaan na si Black Fang napunta. Maya-maya pa ay biglang sumulpot si Black Fang sa likuran nito at handa na itong atakihin ang couple na si Wang Yan. At huli na nang makita niya ang pag-atake ni Black Fang kaya natakot na lang ito ng sobra pero swerte pa din ang couple at nagawang sanggay ng leopard ang pag-atake ng Black Fang dahil kung hindi lang ay sa kangkungan ito pupulutin. At dahil nasangga ang pag-atake ni Black Fang ay agad itong bumalik sa likuran ng bida at saad nito na ipapakita nito sa couple ang tunay na lakas nito. Kasunod nun ay nagpalabas ng malakas na pulang aura ang dalawa at nagbigay agad ng utos kay Black Fang na gamitin nito ang skill na Silent Claw. Kaya naman mabilis na umatake si Black Fang sa anyong anino kaya di malaman ng leopard ang gagawin nito dahil ito ang kahinaan ng isang sky-splitting leopard. At dahil sa wala na itong alam na paraan para masangga ang atake ni Black Fang ay sunod-sunod na niyang natatanggap ang pag-atake sa kanya na napakabilis at wala itong magawa kundi mapasigaw na lang sa sakit na nararanasan nito. At ang couple naman na si Wang Yan ay tinawag na tanga ang Ice Leopard dahil hindi ito nag-counter-attack kahit pa na sinabihan na niya ito na lumaban. Samantala ang prinsipal naman ay di nito mapigilan na mapahanga sa bida dahil ang skill na ginamit ni Black Fang ay isang dark attribute na kapag ito ay tumama sa kalaban ay may 3 segundo na silent effect kaya naman ang Ice Leopard ay kahit nahihirapan ay pinipilit pa din nito na manatiling nakatayo at nag-aapoy pa din ang mata nito. Samantala ang bida naman ay seryoso na dahil naiinip na ito sa tagal ng laban kaya sinabi nito na oras na para tapusin ang laban kaya sinabihan na niya si Black Fang na gamitin na nito ang Hell Howl para tapusin na ang laban. Kasunod nun ay naghanda ng Black Fang at may namumo ng malakas na enerhiya sa bibig nito. At nang pinakawalan niya ang atakeng ito tungo sa Ice Leopard ay buong-buo naman nitong nasalo ang atake at di na nitong nagawang makaiwas pa ng dahil sa bilis ng atake ni Black Fang. Kaya naman tumilapon ito at humandusay sa sahig at nawalan na ng malay kaya dahil dito ay tuluyan ng nanalo ang bida. At tinaas na ng host ang kamay nito para i-anunsyo sa lahat na panalo na ang bida. Agad naman nagsigawan ang mga mag-aaral at ang iba ay di din makapaniwala na nanalo ang bida. Samantala ang couple na si Wang Yan naman ay napaupo sa sahig at di makapaniwala na nagawa siyang taluning at ito daw ay napaka-imposibleng mangyari kaya naman wala na itong nagawa kundi mangingit-ngit sa galit. Maya-maya pa ay natigilan ito sa pag-iisip dahil bigla lumapit ang bida sa kanya at pinamuka nito sa kay Wang Yan na isa itong talunan. Kahit pa ang prinsipal ay agad na din umakyat ba arena at kanyang sinabi na batay sa patakaran ng kanilang paaralan ay kailangan nitong humingi ng tawad sa bida dahil ito ay natalo. At may paseryoso pa nitong nasabi na tapusin nila ang lahat sa mapayapang pamamaraan. Nagagalit naman ang couple dahil deep din nito matanggap na natalo siya at higit pa doon ay ayaw niyang humingi ng tawad dahil nakakahiya ito para sa kanya. Pero kahit pa na ganon ay wala pa din itong nagawa kundi humingi ng tawag sa bida habang nakaluhod dahil ito ang patakaran ng kanilang paaralan.
At habang papaalis ang couple ay naririnig nito ang papuri ng prinsipal sa bida kaya nasabi na lang nito na mag-ante ang ating bida dahil pagbabayaran niya ito sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya. Samantala ang prinsipal naman ay patuloy pa din sa papuri nito sa bida at sabi pa nito na ang bida daw ang pangalawa na nakakuha ng kanyang pansin at dahil doon ay isasama nito ang ginawa ng bida sa araw na ito sa freshman ranking competition na gaganapin 3 araw mula ngayon. Medyo nahihiya naman ito sa mga papuri ng headmaster kaya nagpasalamat ito sa mga papuri ng headmaster sa kanya. Dagdag pa niyang tanong sa headmaster habang namamula na kung sino daw ang unang nakakuha ng pansin nito. Saad naman nito na ang una daw na kanyang napansin ay ang yung genius na may spirit power na mahigit sa 1,000 at ang pangalan nito ay Yeshwaning. Pagdinig nito ay agad nitong naalala ang pag-uusap ng dalawa niyang mag-aaral tungkol sa taong iyon nung araw ng entrance exam nila. Kaya naman naging seryoso siya dahil gusto niya makilala ang tao na iyon. Samantala sa kanyang pag-iisip ng malalim ay bigla siyang natigilan dahil sa bigla lumapit sa kanya ang principal at iniabot nito sa kanya ang isang kulay gintong singsing dahil sa naa-appreciate daw nito ang talent ng bida kaya sana ay tanggapin daw ng bida ang singsing na ito bilang kanyang reward sa kanyang pagkapanalo sa araw na ito. Di naman makapaniwala ang bida dahil sa gusto siyang bigyan ng ganitong kaalagang gamit ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang gamit daw na ito ay ang special ring na kayang maglagay ng kahit na anong bagay sa loob nito. At nasuri din ito ng kanyang system at ito ang kailangan ng isang Beastmaster dahil pwede niya itong paglagyang ng kahit anong bagay at pati na din ng mga pagkain at kung ano-ano pan bagay na kailangan nito. Kaya naman masaya niya itong tinatanggap ang binibigay sa kanya ng prinsipal at agad na niya itong inaabot. At nang mahawakan na niya ito ay nagpasalamat naman ito sa prinsipal sa kabaitan nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nasa Asher Dragon Academy entrance na ito papauwi na ito sa kanilang bahay dahil panigurado daw ay nag-aantay na sa kanya ang kanyang ate sa kanilang bahay. At habang siya ay tahimik na naglalakad-lakad ay biglang may batang bumangga sa kanya kaya nagulat ito dahil parang nagmamadali ang bata na parabang may humahabol dito. At habang nahihilo pa ang bata dahil sa pagkabangan nito sa bida ay tinanong siya nito kung ayos lang daw ba ang batang babae. At hinawakan niya ito sa ulo at malumanay niya itong binagsabihan na sa susunod ay mag-ingat ito sa paglalakad para ligtas itong makauwi sa kanila. Umiyak naman ito sabay yakap sa binti ng bida at tinawag niya iyong big brother at nakiusap ito na isama siya ng bida dahil sasama ito sa kanya kahit saan. Sa sinabi ng bata ay sobrang nagulat ito dahil sa di niya maintindihan kung bakit ito nasasabi ng bata sa kanya. At lumipat naman ang eksena sa family dormitory na kung saan nagagalit ang kapatid ng bida dahil sa unang araw pa lang daw nila dito sa Lonying City. Pero nagdala na daw ng problema ang bida kaya ano daw ba karapatan ng bida para kidnapin ang isang bata. Sa pinagsasabi ng kapatid nito ay naguguluhan ang bida dahil sa hindi niya naiintindihan ang pinagsasabi ng kapatid niya na siya ay nang kidnap ng bata. Maya-maya pa ay nagets na nito ang ibig sabihin ng kanyang kapatid kaya naman agad niyang itinanggi na kinidnap niya ang bata kaya hayaan sana siya nito na magpaliwanag. Mas lalo naman nagalit ang kapatid nito dahil ano pa ba daw ang ipapaliwanag dito kung nandito ang bata sa kanila na kanyang kinidnap. At makalipas ng ilang sandali kumalma na ang kapatid nito at ito ay nakaupo katabi ng batang babae nagsisimulan na din siyang isaad ang storya sa kanyang kapatid. Kaya ni kwento ng vida na si Shimeng daw ay natatakot sa mga beast kaya ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagiging beastmaster at dahil sa kadahilanang iyon ay tumakbo ito papaalis sa kanilang bahay dahil ang pamilya nito ay masama ang trato sa kanya dahil hindi siya nagiging beastmaster. At kaya daw siya dinala ng bida sa kanilang bahay ay para malabanan nito ang takot nito sa beast.
At sa inikwento ng bida ay mangiyak-iyak naman ang bata sa kondanga ng kanyang kapatid at nakikiusap ito na hayaan siyang manatili sa kanila dahil ayaw na niyang umuwi sa kanilang bahay. At dahil naman sa pag-iyak nito na ang cute ay di niya ito naayawan kaya agad niyang sinabi na pwede siyang manatili sa kanila. At bago pa man makapagsalita ulit ay agad itong niyakap ng bata ay buong pusong nagpasalamat sa kanya. Maya-maya pa ay lumingon ito sa bida at sinabihan niya ito na laging pakatatandaan ng bida na wag itong pipili ng babae sa Ye family. Di naman ito maintindihan ng bida kung anong ibig sabihin ng kanyang kapatid. At lumipat na ang eksena sa Azure Dragon Academy kung saan nakapila sila at team na nakikinig sa sinasabi ng kanilang guro. Samantala ang bida naman ay walang naririnig sa lahat ng sinasabi ng guro dahil sa naaalala pa din nito ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid nung nakaraan kaya labis itong gumugulo sa kanyang utak kung bakit ito nasabi ng kanyang kapatid at ano ang ibig sabihin niya dito. At sa kanyang malalim na pag-iisip ay tinanong siya ng katabi nito kung ano ba ang sinasabi ng bida at ano ang tungkol sa Ye family. Dahil ang sinabi ng kanilang guro ay ang pag-aaralan nila ngayon ay tungkol sa battlefield positioning. Kaya nagtanong ito kung maari ba sabihin ng bida kung ano ang battlefield positioning. Napakamot naman ito sa ulo at agad na humingi ng tawad dahil may iniisip lang daw siya, kaya agad niya sinabi na kung tama daw ba na ang sabi nito ay ang battlefield positioning tama ba. At ang battlefield positioning ay ang mga Beastmaster na nakafocus sa teamwork sa oras ng labanan. Na may iba-ibang ginagampanang tungkulin sa iba't ibang posisyon. Ang halimbawa lang nito ay ang isang shooter na may beast na long-range attack na maaring mag-deal ng sapat na damage mula sa malayong posisyon. Ikalawa naman ay ang mage na beast na may malaking sukat na pag-control sa mga kakayahan nito ay ginagamit bilang malaking damage sa isang team fights. Ikatlo naman ay ang tank ito ay isang beast na may matibay na depensa at may kakayahang magpagaling at ginagamit ito para maging panangga para sa kanilang kagrupo. At ika-apat naman ay isang assassin ito ay isang beast na may mataas na mobility at mabilis na panapos na kapangyarihan at ito ang responsable sa pagtapos sa kalaban na malapit ng mamatay. At ang panglima ay ang supot ang support ito naman ay isang beast na may buff na kakayahan para mapalakas ang lahat ng kakayahan ng kanyang mga kagrupo. Nang malaman niya ito ay labis itong natuwa at tinanong pa niya sa bida kung ano sa palagay ng bida ang kanyang magiging posisyon na babagay sa kanya kasama ng kanyang beast na Storm Butterfly. Pero bago pa ito masagot ng bida ay agad itong tinawag ng guro para patahimikin dahil bawal ang maingay sa kanyang class na agaf naman nitong sumunod sa guro. Kasunod nun ay agad silang sinabihan ng guro na ay labas nilang lahat ang kanilang mga beast para ito ay ma-evaluate para malaman nila kung ano ang magiging posisyon nito sa isang labanan. Kaya agad nang nagpalabas ng beast ang mag-aaral si Songho at ang posisyon nito ay tank. Dahil ang beast nito ay may napakalakas na pangdepensa. At ang pangalawa ay si Washenggayu at ang posisyon nito ay mage. Dahil sa ang beast nito na Storm Butterfly ay magaling sa malawakang pag-atake. At ang sunod naman ay ang ating bida na si Xingyo. Kaya agad na itong naglakad sa harapan na may buong kumpiyansa sa sarili. At sinabihan siya ng guro na ang first test nito ay ang pagsukat sa attack power nito kaya kung handa na ito ay agad na itong magsimula. May buong kumpiyansa naman itong nagsimula habang may circle na mahika ang nasa paanan nito na nagpapahiwatig na sinisimulan na niyan palabisan si Black Fang. Maya-maya pa ay tuluyan ng nakalabas si Black Fang na may matalim na titig at nababalutan ng itim at pulang enerhiya sa katawan at ng lilisik na mata. Kasunod nun ay agad nang inutusan ito ng bida na gamitin nito ang Hell Howl na agad naman nitong sinunod kaya makikita natin na nagbuga ito ng malakas na kapangyarihan na para bang laser na nangyaring nagkaroon ng malakas na impact sa bagay na tinamaan nito. At nang dahil sa lakas ng pinakawalan na pag-atake ni Black Fang ay nagkaroon ito ng critical na epekto at nagkaroon ng triple damage.
At nang lumabas ang numero nito na nakuha ay nakuha nito ng 6,371 kaya nagulantang ang mga kapwa nitong mag-aaral sa taas ng kanyang nakuhan marka at di sila makapaniwala na nakakuha ang bida ng triple damage na sa palagay nila ay never pa nila ito nakita sa buong buhay nila. Kahit na ang guro ay di makapaniwala sa nakita nito at nasabi pa nito sa kanyang isip na ang karaniwan sa mga beast na may special attack ay umaabot lamang sa 500 hanggang 1500 kaya di niya mapaniwalaan na ang isang Hellstorm Wolf ay nakakuha ng triple damage na higit pa sa 2000. Maya-maya pa ay tinawag ng bida ang guro at sinabi nito na ang attack test ay tapos na kaya tama daw ba siya na isa siyang assassin role. Dinama nito sinagot ng guro at sinabihan lang siya nito na ipagpatuloy lang nito ang kanyang ginawa at sa isip pa nito ay titignan niya kung hanggang saan ang mararating ng bida sa kasalukuyan. Kaya nagpatuloy pa ang pagsusulit ng bida at ngayon ay isang malayuang atake kaya agad naman na nag-utos ang bida kay Black Fang na gamitin nito ang Hellfire na agad naman nitong ginawa. At kahit gaano man ito kalayo ay walang kahirap-hirap na tinamaan ang nito ang kanyang target kaya napapahanga naman ang kaklase nito dahil maaari din daw na machine shooter ang bida. Nagpatuloy pa ang test at ngayon naman ay defense test kung saan sinusukat kung gaano katibay ang depensa ng kanyang beast kaya sa nangyari ay napahanga na naman ang mag-aaral na ito dahil sa walang kahirap-hirap na nasangga ni Black Fang ang ginawang atake ng guro na pag-atake. At susunod sa test naman ay control test na kung saan kailangan ipakita ng isang beast kung gaano siya kabihasa sa pag-control sa kanyang mga kakayahan kaya naman si Black Fang ay walang kahirap-hirap na kinukontrol ang kanyang skill na Hellbind na kung saan nagpapalabas ito ng mga pulang kadena. At susunod naman ay ang buff test susukatan naman dito kung gaano kalakas magbigay ng buff ang isang beast sa kanyang kakampi kaya mabusisi ito sinusukat ng guro. At base sa lumabas na data analysis na si Black Fang ay may 30% na combat boost buff na may bibigay sa kakampi nito at 10% na increased na atake at movement speed na may bibigay sa mga kakampi nito. Maya-maya pa ay tapos na ang test ng bida kaya ang isang mag-aaral ay tinawag ang guro at tinanong ito kung ano ang nararapat na posisyon sa bida dahil napakahirap daw mamili dito sa kadahilanan na ang lahat ng posisyon ay karapat-dapat dito. Napaseryoso naman dito ang guro at tinaas ang kamay nito at nagsaad na may special na posisyon na nababagay sa bida. Isiniwalat ng guro na maliban sa nabanggit na 5 posisyon ay may isa pang special na posisyon at ito ay nararapat lamang sa bida ng dahil sa kakayahan nito, at ang posisyon na iyon ay tinatawag na all-rounder. Sa pagkasabi ng guro dito may gulat na ekspresyon ang mga mag-aaral dahil ngayon lang nila narinig ang tungkol sa posisyon na ito kaya tinanong ni Washenyu ang guro kung ano ang all-rounder na ito. Ipinaliwanag naman mabuti ito ng guro sa kanyang mga mag-aaral na kapag ang isang Beastmaster ay nararapat sa lahat ng 5 posisyon na ito ay ang Beastmaster na yun ay makakakuha ng titulo na all-rounder. Kaya masayang sinaad ng guro na napakalinaw daw nito na ang bida ang nag-iisang all-rounder sa kanyang class. Masaya naman ang bida sa pagkakaalam nito na siya lang ang nag-iisang all-rounder sa kanila. Kaya naman sobrang namamangha ang kanyang mga kaklas dahil napakagaling daw ng nito kaya hinahangaan nila ito. Napahawak naman ito sa kanyang ulo at namamula pa sa natatanggap niyang papuri ng kanyang mga kaklase at may paambol pa niyang sina na hindi naman raw itong malaking bagay. Pero mamaya pa ay pinutol ng guro ang pagsasaya ng mga ito dahil sinaad nito na kahit sinabi ko na bihira lamang ang all-rounder sa kanilang baguhan base sa kanyang data na nalaman kailan lang. Pero ganun pa man ay ang ating bida lamang na si Xiao Xingyu ang nag-iisang all-rounder sa kanyang class. Dagdag pa niya na ganun pa man ay sa mga mag-aaral na second year na ngayon ay may all-rounder din katulad lang ni Xuan Ye at Han Tianjun. At sa third year naman ay si Merong Qingyang and Li Xuansheng. Kaya naman pinayuhan ng guro ang kanyang mga mag-aaral na ipagpatuloy lang nila ang kanilang ginagawa ng sag-ayon ay lalakas din sila sa hinaharap.
At nakalipas na ang ilang oras ay nasa kalye na ang bida at tahimik itong naglalakad papauwi sa kanila. At masaya nitong naisip na kailangan niyang bumili ng Beast Nutrient Booster para mapaghandaan nito ang paparating na freshman rankang competition. Maya-maya pa ay bigla siyang napahinto sa paglalakad dahil biglang may humaran sa kanya na mga kalalakihan at sinabihan siya kung saan ba ito pupunta. Dumilim naman ang kanyang ekspresyon dahil di niya nagustuhan ang aroganting pagsisilita ng lalaki at sa pagharang sa kanyang dinadaanan kaya naman pag-alit niya itong tinanong kung sino ba ang mga ito at ano ang kailangan ng mga couple na ito sa kanya. Nakangisi naman ang mga ito na parang mga demonyo at nagsalita ang tumatayong pinuno ng mga ito at hinawakan ang kamao nito at sinabi na kung hindi ba alam ng bida ang tungkol sa Black Tiger Guild. Bigla naman sumabat ang couple na si Wang Yan na anak ng vice principal na siyang tinalo ng bida nung nakaraang araw lang at saad nito na kung bakit daw nagsisayan pa ng salita si President Lee sa katulad lang ng bida. Dagdag pa nito na dapat ay simulan na nila itong tanggalan ng isang paa at makikita natin kung makakapagpanggap pa ito na matapang sa harap nila. Agad naman ang mga ito sumunod sa sinabi ng couple na si Wang Yan at may nanglilisik na mga mata itong papalapit sa bida at sinabi pa sa bida na kung bakit nito sinubukang kantiin ang kanilang yung Master Wang Yan at nang dahil daw doon ay tapos na ang swerte ng bida. Nakita naman ng bida na ang mga ito ay isang 3-star Beastmaster at isang 4-star Beastmaster. Kaya may pag-alit niyang sinabi na sumusubra na daw ang mga ito dahil binubuli nila ang isang 1-star Beastmaster lamang na katulad niya. Nagsaad naman ang couple sa likuran na siya ay nambubuli dahil kaya ano daw ba magagawa ng bida dito. Samantala ang isang couple na ito sa harapan ay nagpapalabas na ng parang kuryenteng aura sa kanyang kamay at may matalim na titig na parabang nakahanda na itong mangbagbog. Nagsaad pa ito na kumalma lang daw ang couple na yung Master Wang Yan dahil siya na daw ang bahala sa ating bida. Kasabay ng pagkasabi nun ay pinalabas nito ang kanyang beast at umatungal ito ng napakalakas. At pagkakita ng bida dito ay kahit nakatiting ay di ito natakot sa beast na papaatake sa kanya at ito ay naghahanda lang sa pagsugod ng beast ng kalaban. At habang papasugod ang beast ng couple ay wala itong kamalay-malay na nasa tabi nito si Black Fang at nakahanda na ito upang sagpangin ito sa kanyang leeg. At dahil sa sorpresang atake ni Black Fang ay di na nakaiwas ang Tiger Beast at tuluyan na itong nakagat ni Black Fang sa kanyang leg. Kasunod nun ay agad na pinabagsak ni Black ang beast sa sahig. At sa nasaksihan nitong pangyayari ay nagulantang ito dahil sa hindi daw sinabi ng kanyang couple na young master na ganito kalakas ang beast ng ating bida. At di daw nito makapaniwala na kaya ni Black Fang na makipagsabayan sa kanyang beast kahit na si Black Fang daw ay isa lamang mature stage, at samantala ang kanyang Thunder Beast Tiger ay isang extraordinary stage na. Samantala si Black Fang at ang Tiger Beast ay sobrang bilis ang kanilang labanan at di na ito nakikita sa sobrang bilis ng mga ito at nagmimistulan na lang itong mga guhit dahil sa bilis ng kanilang pakikipaglaban sa isa't isa. At makikita nating ang dalawang beast na ito ay nag-aapoy pa din sa determinasyon at may nagliliyab na mga mata at ayaw magpatalo sa isa't isa. Napasaad naman ang couple na pinuno na ito na si Lei na makikita daw nila ngayon kung gaano tatagal ang isang 1-star rookie sa kanilang pinagsama-samang lakas. Kasabay nun ay nagpalabas na din ng mga beast ang mga tauhan na kasama ng couple para tulungan ang kanilang boss. Kaya ngayon daw ay makikita nila kung sino ang malakas dahil walang ibang malakas daw kundi ang kanilang 3-star at 4-star Black Tiger Guild. Kasunod nun ay naghahanda na ang mga beast ng mga ito para salakayin at pagtutulungan ang ating vida. Subalit natigilan ng mga ito sa kanilang ginagawa dahil sa biglang may nagsalita na ganon ba sa tingin nyo na kayo ang pinakamalakas na guild? Kung ganon ay titignan natin ngayon kung gaano kalakas ang inyong Black Tiger Guild. Nagsaad pa ito na ang kanyang guild na Celestial Guild ay palagi pa din superior.
Makikita natin na ang dumating pala na ito ay si Miss Chin Yanran, ang babaeng kasama ng bida na nakipaglaban doon sa tren na sinakyan nila papunta sa Asher Dragon Academy. At kahit pa ang bida ay medyo nagulat sa pagdating ng mga ito at nung una ay di niya ito matindaan kaya tinitigan niya itong mabuti. Nang matitigan na niya itong mabuti ay sobra itong natuwa dahil sa nakita niya muli ang kanyang sister Chin. Samantala ang mga kupol na Tiger Guild na kanina ay nagyayabang sa lakas ng guild nila ay napapalibutan ito kaya nagmuka na lang ito na parang mga bata at labis na natatakot sa maari nilang sapitin sa kamay ng mga Celestial Guild. At naisip pa ng kupol na pinuno na ang Celestial Guild ay pangalawa sa rank ng Beastmaster Guild sa kanilang paaralan na Longyin City. Pero ganun pa man ay kahit ang top rank na Hurricane Guild ay di nangangahas na kalabanan ang mga ito. Kaya naman nagpapakumbaba ito na nagtatanong kung anong mabuting hangin daw ang nagdala sa kanilang Miss Chin dito. Inakbayan naman ni Miss Chin ang bida sabay sabi na narinig daw nito na si President Lei ay nagplano na atakihin ang kanyang big brother na si Xiao Xinyo. Nagulat naman ito sa pagkakaalam na may brother pala si Miss Chin dahil ang buong pagkakaalam daw nito ay wala itong kapatid. Seryoso naman sinabi ni Chin Yanran na ang bida ay di niya tunay na kapatid subalit dinidikra daw niya na kapatid ang bida. Kaya kung sino man daw ang maglalakas loob na ay bully ang kanyang brother Xiao ay siya ang makakalaban ng mga ito. At makakalaban ng kanilang Celestial Guild. Nang liit naman sa takot ang kupol habang may pilit na ngiti na nagsaad na ito daw ay isa lang na hindi pagkakaunawaan. Kasunod noon ay may nakakatawa itong itsura na itinuro ang kupol na si Wang Yan na kung saan sinabi nito na ito daw ang kupol na ito ang umupo sa kanya upang bigyan ng problema ang brother ni Miss Chin. Nanginginig naman sa takot ang kupol na si Wang Yan at pilit na nagdadahilan na hindi daw nito ibig sabihin na targetan ang bida. Samantala si Miss Chin naman ay tinawag lang niya ang kupol at sinabi na alam na nito ang gagawin nito na agad naman sumang-ayon ang kupol habang pinagpapawisan ng malamig. Kasunod nun ay inutusan na nito ang kanyang mga tauhan na bugbugin ang kupol dahil kung ano daw ang lakas ng loob nito na ay bully ang bida kaya tuturuan daw nila ito ng mahalagang leksyon. Kaya napapasigaw na lang ito sa sakit ang kupol habang nakadapa at pinagtatadyakan ito ng mga tauhan ni President Lei at napapasabi pa ito na siya ang umupo sa mga ito pero bakit daw nila ito ginagawa sa kanya. Mabilis naman lumipas ang oras at sa isang matayog na building na kung saan ito ay ang headquarters ng Celestial Guild kung saan ay nagsaad si Miss Chin na kung bakit daw nagtapos ang bida sa pagtakbo sa ganitong mga tao. Sinagot naman ito ng bida na ito daw ay isang malas daw na araw dahil siya lang daw ay gusto lang bumili ng Beast Nutrient Booster tapos nakasaluban daw niya ang mga ito. Nagsaad naman si Miss Chin na kung kailangan ito ng bida ay magtanong lang daw ito sa kanya dahil ang Celestial Guild ay meron nito. Dagdag pa niya na kung kailangan talaga ito ng bida ang supplements ipaalam daw nito sa kanya dahil libre na daw ang sa kanya. Nabigla naman ang bida sa pagkakaalan na libre lang ito sa kay Miss Chin dahil di daw niya alam na sobrang mapagbigay daw ito at ito pa daw ay isang anak ng Celestial Guild President. Kasunod nun ay nilibot siya ni Miss Chin sa kanilang headquarter kung saan ang una nilang pinuntahan ay ang Celestial Guild Training Faculty, na may top-of-the-line na training equipment sa pag-enhance ng kakayahan ng isang Beastmaster. Sunod naman ay ang conference room sa top floor kung saan isinasagawa ang mga meeting tungkol sa mga major mission at ang iba pang mga detalye. At ang sunod ay ang recreation zone area kung saan ginagamit ito para dito mag-relax ang mga Beastmaster pagkatapos ng kanilang mga misyon. At ang huli ang kanilang medical wing kung saan ito ay punong-puno ng mga advanced na equipment at medical technology wide-range medical herbs. At ang kanilang Beastmaster Doctor ay highly skilled at nagpo-provide ng advanced medical care para sa mga injured na mga beast. Napaisip naman ang bida sa sinabi nito na Beastmaster Doctor.
Kaya agad na hinawakan nito si Miss Chin at agad na humiling kung maaari ba itong sumali sa kanilang Celestial Guild bilang ang kanilang Beastmaster Doctor. Sisigot na sana si Miss Chin pero di ito natuloy dahil may biglang nagsaad na hindi daw ito maaring sumali sa kanila. Dahil una daw sa lahat ay kung sino daw ba ang bida at paano ito nakapunta dito sa kanilang laboratory. Dagdag pa nito na sa edad daw ng vida at sa kanyang experience ay umaasta ito na parabang kasama ito sa kanilang guild doctor. Nagpapatawa daw ba ang bida dahil ito daw ay hindi nakakatawa. At malalaman natin na ang babae na ito na may pulang buhok ay si Liu Yu ang Vice President ng Celestial Guild. Nagsalita naman si Miss Chin at tinawag niyan Auntie ang Vice President at kanyang sinabi dito na ito daw yung tao na sinabi niya na tumulong sa kanya para talunin ang three-eyed giant ape sa loob ng train at ito daw ay kanya ng sinumpaan kapatid. At bago pa man makapagsalita ang Vice President Liu ay may biglang pumasok, at nagsisigaw na tinatawag ang Vice Liu dahil may na-receive daw sila na mga beast na may severely injury sa kanilang medical wing. At sila daw ay kapos sa mga tauhan kaya ano daw ba ang kanilang gagawin sa sitwasyon na ito. Nagsaad naman ang Vice na wag itong magpanik at humingi ito ng karagdagang tulong sa iba pang branch. At lumangan pa ito sa kay Miss Chin at inutusan niya ito na mag-apply ito para sa assistant sa iba pang mga guilds. Nagsaad naman ang lalaki na ito na wala na silang sapat na oras para sa mga yun dahil ang ibang beast ay sobrang nagberyugo at hindi nito kakayanin ang ganun katagal na oras na pag-aantay para ito ay magamot. Samantala ang bida naman ay may buong kumpiyansa niyang sinabi sa Vice President na siya daw ang bahala gumamot sa mga beast dahil ang oras daw ay mahalaga. Sabi ng bida na siya na ang bawalang gumamot sa mga beast dahil sa mahalaga ang bawat oras at wala silang dapat na sayangin. Maya-maya pa ay may paparating na 2 nurse na lalaki at daldala ng mga ito ang beast na critical ang kalagayan. At ang beast na dala ng mga ito ay ang Green Eye Mastiff at dadalhin nila ito sa number 3 na operating room para dun ito operahan dahil sa walang tigil ang pagdadyugo ng sugat nito. Kaya nag-utos ang isang doktor na kumuha ang mga ito ng isang bag ng dugo para sa beast. Samantala ang may-ari ng beast ay sobrang nag-aalala sa kanyang beast at inutusan ang lahat ng makakasalubong ng mga ito na tumabi dahil nagmamadali sila papunta sa operating room. At pagdating ng lalaki sa operating room ay may pag-aalala niyang sinabi sa doktor na sagipin ng mga ito ang kanyang beast. At ang bida at Vice Liu ay nakatingin lang sa likuran ng may pag-aalala. At ang ibang nakakakita naman ay sobrang nag-aalala sa kalagayan ng beast dahil sa sobra na ang dugo ang nawala dito at kahit anong gawin nilang paraan para magamot ito at mapigil ang pagdadyugo ay di gumagana at pag di ito naagapan agad maaaring mamatay ang beast. Saad pa ng doktor ay kahit na ang paraan nila na conventional hemostasis ay di gumagana samantala ang bida ay pinagmamasdan lang ang mga ito at maingat na inaanalisa ang mga pangyayari at tinitignan din ang kalagayan ng beast. Hanggang sa nag-focus ito ng Moggy sa beast at gustong malaman ang sanhi ng sugat nito at kung bakit ito nagdadyugo ng husto. Maya-maya pa ay lumabas ang system panel ng nanghihinang beast kung saan nakalagay ang impormasyon ng beast. At ang pangalan nito ay Green-Eyed Mastiff at ang rank nito ay Extraordinary Rank 3, Loyalty 72, Globline Elite, Life Signs, Beast King Magic Beast Golden Beetle Venomous Queen Bee. Pagkatapos ay sinabi ng bida na ang dahilan ng sugat nito ay ang Golden Beetle Venomous Queen Bee at ang green naman na mucus sa sugat nito ay isang unique toxic at ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi naghihilam ang sugat ng beast. Nagsaad pa ang bida na sa nag-aalalang may-ari ng beast na may paraan siya para tumigil ang pagderyugo ng beast nito pero hindi na alam kung papaniwalaan ba siya nito. Agad naman tumugon ang lalaki na ang situation daw ay naririto at kagaya nito kaya maniniwala ito kahit anong sabihin ng bida kaya naman nakikiusap ito sa bida na tulungan nito ang kanyang beast na matigil na ang pagdadyugo ng sugat nito.
Agad naman nang naintindihan ito ng bida kaya sinabi na niya na kailangan nila ng 1 sky spirit grass at 1 purple medical flower at pagsamahin nila ito, at durugan para makagawa ng 20 gram na liquid medicine. Pagkatapos ay magdadagdag sila ng magical beast core na galing sa extraordinary na rank beast na may katangian ng lason at pakuluan nila ito ng hanggang sa 5 minuto. Dinaman makapaniwala ang mga ito sa mga sinabi ng bida na dapat nilang gawin dahil sa lahat ng herbs na sinabi nito ay nakakalason lahat dahil sa pagkakaalam nila ng pagpapatigil sa pagdadyugo nito ay kailangan lang nila itong linisan at tanggalin ang mucus na sa sugat ng beast. Matalim naman ang titig ng bida sa mga ito at sinabing magmadali na ang mga ito sa pagsunod sa sinabi niya para magawa na ang medicine kung hindi nila ito gagawin agad at matagalan pa sila ay maaring mamatay na ang Green-Eyed Mastiff Beast. Pagdinig ng lalaki dito ay pasiga niyang pinagsabihan ang mga Nears na lalaki na wag na ang mga ito na magsayang pa ng oras at agad na nila itong umalis at kunin nila ang lahat ng sinabi ng bida. Agad naman sumunod ang dalawa at agad nas ilang tumakbo para makagawa ng gamot na ayon sa sinabi ng bida sa kanila. Pagkalipas ng 5 minuto ay pagod ang lalaki na dumating at tinaas ang lalagyang ng gamot na lason para ibigay sa bida. At agad naman itong nagsuot ng gloves at kinuha ang daladalang poison medicine na dala ng lalaki at agad itong binuksan para ilagay sa sugat ng beast. Kaya dahan-dahan niya itong pinapahid sa gilid ng sugat ng beast na patuloy pa din sa pagdadyugo. Pagkatapos niya itong ilagay ay labis silang nabigla dahil sablang umatumal ang beast kasabay nun ay may lumabas na green na usok sa katawan nito na paraban sumingaw na lason. Pagkatapos ay agad nang tumigil sa pagdadyugo ang sugat ng beast at agad din itong naghilam habang may lumalabas pa din na green na usok. At ang may-ari ng beast ay napaiyak sa tuwa habang niyayakap ang beast nito at sinabi niya dito na ang buhay nito ay ligtas kaya napakasaya niya. Samantala ang bida naman ay agad nang lumapit sa dalawa at masayang sinabi kay President Leon na kung satisfied ba ito sa kanyang performance. Natuwa naman ito dahil ang performance daw ng bida ay nagpag-ulat sa kanya kahit pa na ito ay medyo mapangahas sa una. Dagdag pa niya na ngayon ay hayaan siyang imbitahan ang bida na sumali sa kanilang Sky Guild at magtrabaho bilang specially appointed pharmacist at sabay na iniabot ang kamay sa bida. Masaya namang inabot nito ang kamay ng Vice Liu sabay sabing karangalan daw nito na makasali sa kanilang guild. Pagkatapos ay lumipat na ang eksena sa bahay ng bida kung saan pinagagalitan siya nito dahil sa late na itong nakauwi sa kadahilanang kinailangan niyang pirmahan ang kontrata mula sa Sky Guild at magtatrabaho ito bilang pharmacist. Ito daw ang dahilan kung bakit siya na late nang uwi kaya humihingi ito ng pasensya sa kapatid niya. Agad naman ito tumalikod dahil nagtatampo ito dahil sa siya na tunay niyang kapatid ay nakalimutan niya pagkatapos daw ng bida makita ang fake na kapatid nito. Nagpapaliwanag naman ito na imposible naman daw na makalimutan niya ito at kahit kailan daw ay di niya ito makakalimutan. Natigilan naman ang mga ito dahil sa bigla sumingit ang bata at nagtanong kung ano daw ba itong specially appointed pharmacist ito daw ba ay nakakain. Napangiti naman ang bida ay sumang-ayon sa bata dahil bilang isang specially appointed pharmacist ng Sky Guild ay magkakaroon na siya ng sahod. At sabay pa silang tumaas ng kamay na parang nanalo sa loto sabay sinabi ng bida na ililibre daw sila nito para kumain sa labas sa susunod na weekend. Samantala lumipat naman tayo sa room ng couple na si Wang Yan kung saan nakahiga ito at nakasabit ang paa dahil sa ginawang pambubugbog sa kanya ng taga-Tiger Guild. At galit na galit itong sumisigaw habang binabanggit ang pangalan ng bida dahil sa pagbabayaran daw niya ito ng malaki. Nagulat naman ito dahil biglang may nagsalita sa kanya na isa itong useless na basura. Napatingin ang couple dito at mabilis niya itong nakilala at ito ay ang kanyang ama at humingi ito dito ng tulong para turuan ng leksyon ang bida.
May matalim naman itong tumitig sa kupol at sabi niya ay siya ay ang kanyang anak at ito daw ang natalo lamang sa isang nakakatawang tao na galing lang sa maliit na city. At hindi lang daw ito nagdala ng kahihiyan sa kanyang sarili, nagdala din ito ng kahihiyan sa kanilang pamilyang Wang. Mangiyak-iyak naman itong pinatitigil ang kanyang ama sa pagsisi sa kanya dahil hindi raw niya alam kung saan nakakuha ang bida ng isang beast na may 3 katangian. At ngayon daw ay may backer pa ito na Sky Guild at natatakot daw siya na baka hindi na siya makaganti pa dito. Nagsaad naman ang ama nito na ang kanilang Wang family ay hindi nito kaya na ma-offend ang Sky Guild. Pero pag ang ating vida daw ay naka-encounter ng isang aksident sa gaganapin na Yinanshan trial at namatay ito, wala na silang magagawa sa kanya ang Sky Guild. Habang sinasabi niya ito ay may madilim ito na ekspresyon na para bang may plano itong patayin ang bida sa gaganapin na trial at PayPal abisan nila na aksidente lang. At lumipas na ang ilang araw ay sumapit na ang Yinanshan trial. At gaganapin ito sa kagubatan ng Yinanshan. At dito ay nakatayo ang guro at ang principal pati ang vice principal na nagsaad na ngayon araw ay freshman's Yinanshan trial. At ang trial na ito ay maibabalita sa buong network. Dagdag pa ng vice principal ay ang bracelet ng mga mag-aaral ay nagmo-monitor kung gaano kadami ang beast na napatay ng mga ito at ang laban ng mga ito sa gaganaping trial. At ipinaliwanag pa nitong mabuti kung ano ang rating ng bawat bilang ng beast na mapapatay nila kapag nakapatay sila ng 1 hanggang 10 ay rating C. At ang 11-30 na mapatay nila ay may rating B, at ang 31 hanggang 50 at rating A, at ang 51 hanggang sa 80 ay rating S, at pinakahuli ay 80 pataas ay may rating na S dagdag. Nagsaad ang principal sa vice principal na bago magsimula ang trial ay ayanunsyo muna nito ang mga freshman na may posisyon na all-rounder. Nagsalita naman ang mga mag-aaral sa gilid na narinig daw nito na ang nanguna daw nung last year sa Yinanshan trial ay nagngangalan na Yening. Pagkatapos ay nagsalita na agad ang vice principal na pagkatapos raw ng positioning assessment test ay naririto daw ang 3 beastmaster na may all-rounder na posisyon sa kanilang freshman class. At ang unang mag-aaral na may all-rounder ay mula sa class 1, Murong Yang Show nagmula sa Merong families at ito ang pinakabatang anak. At ang ikalawa ay mula din sa class 1, Merong Zinzin nagmula din sa Merong family. Dinamon makapaniwala ang iba na may 2 all-rounder sa class 1. At ang ikatlo naman ay mula sa class 3, Xiaoxing Yu. Sa pagkabanggit ng pangalan ng bida ay wala itong reaksyon dito kasi malalim itong nag-iisip kung tungkol sa Murong family. Saad pa nito sa kanyang isip na may 4 na Great Tamer families sa China at ang una ay ang Ye family, ikalawa ay ang Li family, ikatlo naman ay Murong family, at ang ika-4 ay ang Shangguan family. Dadag pa niya na kung tama ba siya na ang 2 all-rounder sa class 1 ay mula talaga sa Murong family na Great Tamer families. At lumipat na ulit ang eksena sa Qinglong College Broadcast Station. Kung saan narito ang guro at ng principal pati na ang vice principal at may isa pang lalaking nakatayo sa harapan. Matikas naman itong binati ang mga manunood sa live broadcast room. Nagpakilala ito bilang Yang Shu at siya daw ang host at commentator ng nagaganap na trial. Samantala nagtanong naman ang principal sa vice principal na kung ano sa tingin nito na gaano kadami ang mapapatay na beast ng bida. Nagsaad naman ito na sa tingin niya na nasa 50 ang kayang patayin na beast ng ating bida at ito daw ay malaki ng compliment. Pero di naman sumang-ayon dito ang guro ng bida dahil sa nakita daw nito na talent ng bida ay makakapatay daw ito ng at least 80 pataas. Nagsalita naman ang principal ng buong kumpiyansa na ang vice at ang guro ay mali sila sa kanilang sinabi dahil para sa kanya ay malalampasan pa ng bida ang record ni Yening Shuang, at inaantay daw niya na mangyari ang himala na ito. Kasunod nun ay nagsalita na ang host na lahat ng freshman ay pumasok ng sunod-sunod.
Dahil ang trial nila ay magsisimula na. Pagkalipas ng ilang minuto ay habang nanunood ang principal ay nagsisilita naman ang host na sa loob ng kalahating oras ay nakapatay na ang class 2 nanograms isang short-tailed bear at nasa 10 na ang total na napatay ng mga ito. Kasunod naman ay ang class 5 na si Son Tuan Hao na nakapatay na ng 20 na beast. At ang kasunod naman ay napapahanga ang host dahil si Murong Yang Shou na mula sa class 1 ay nakapatay na ito ng humigit sa 43 na beast sa loob laman ng isang oras. At makikita natin na ito ay walang kahirap-hirap niya itong ginagawa dahil nagpapahinga na lang ito sa ilalim ng puno at samat-sari naman papuri ang nakukuha nito sa mga nanonood. Saad pa ng host na ang beast ni Murong Yang Xuan na White Griffon ay wala daw kaduda-duda na ito ang pinakamalakas na beast sa kanilang ginaganap na trial. Dahil sa ang space penetration ability nito ay hindi lang mabilis na nakakapunta sa malayong distansya kundi kaya din itong umatake at mag-release ng penetrating effect. At ang pag-aakala daw ng host ay ang Silver-Fanged Snake Beast ay may partikular na malakas mag-recover na ability. Subalit ito daw ay di umubra sa White Griffon at sa kakayahan nito at napatay lang daw nito ang snake nang walang kahirap-hirap. At habang kagat-kagat ng White Griffon ang Snake Beast ay pinigilan ito ni Murong Yang Xuan at wag na daw niya ito ay torture pa ng maigi. Dahil sa kailangan pa nito ang crystal core ng beast kasunod nun ay hinahanap nito kung saan nakalagay ang core ng Snake Beast. Pagkatapos ay pinakita ang scoreboard na kung saan nangunguna si Murong Yang Zin na may 50 na napatay at pumangalawa naman si Murong Yang Xuan na may 49 na napatay at pumapangatlo naman ang bida na may 48 na napatay at ika-4 ay di pinakita ang muka nito pero may napatay na ito na 40 na beast. Kasunod naman ay sinabi ng host na nakita na daw nila ang performance ni Murong Yang Xuan at ngayon naman daw ay makikita natin ang performance ni Murong Zin. At ito ay may na-corner na isang beast at handa nang sumalakay ang beast ni Zin na isang kalansay na parang dragon. At habang ito ay may matalim na titig at nagpapalabas ng malakas na aura ay sinabi ng host na ang beast ni Zin ay bone-winged bat at ang bloodline nito ay legendary quality. At dito sa trial daw ay ito lamang ang nag-iisang undead beast. Sinabi pa ng host ang katangian ng Bloodthirst Lion na may initial rank 2, beast na may epic bloodline, at may physical na attack na 5-fold critical strike effect at ito daw ay sobrang lakas pero ngayon araw daw ay araw ng kamatayan nito dahil nakaharap nito ang bone-winged bat. At kapag si Murong Zin daw ay tagumpay niya mapatay ang Lion Beast ay maaabot na nito ang total na 51 kills. Kaya namamangha naman ang mga manunood at kanya-kanya itong komento lalo na sa kagandahan ni Murong Zin. At makikita naman si Murong Yang Xuan na pinagmamalaki ang kapatid nito dahil nangunguna ito sa kanilang trial. Maya-maya pa ay nagulat ito dahil biglang nagbago ang rangkang at nalampasan ang kapatid nito. Balik tayo sa 1 minuto nakalipas bago pa magbago ang rangkang kung saan dito ay kaharap ni Murong Zin ang Lion Beast. Maya-maya pa ay sinabihan niya ang bone-winged bat na umatake na at tapusin na ang kalaban para ma-secure na nila ang pangunang pwesto. Kaya naman agad nang nagsigawa ng matinding pag-atake ang bone-winged bat patungo sa na-corner na Lion Beast. At dito ay napangiti na ito dahil sure kill na daw ito kaya ilasta na yan. Subalit bigla nawala ang kanyang ngiti sa muka dahil biglang narinig nito ang bida na nag-uutos kay Black Fang na umatake sa Lion Beast. At dito ay makikita natin na di tumama ang pag-atake ng bone-winged bat sa Lion Beast sa kadahilanang nauna na itong mapatay ni Black Fang at naagaw ang score mula kay Murong Zin. At balik sa kasalukuyan kung saan sa Yinanshan ay makikita nating ang bida at si Murong Zin na nagkaharap at katabi ng mga ito ang Lion Beast na wala ng buhay. At sarkastikong nagpasalamat ang bida para pagbibigay ng kill na ito para sa kanya.
Sa labas ay mukhang kalmado lang ito para ipakita na wala lang ito sa kanya, subalit sa kaloob-looban nito ay nag-apoy na sagalit at minumura ang bida dahil sa pag-agaw nito sa kanyang target. Dito ay nagsalita ang host at pinaalam sa lahat ng manunood na parang dramatiko ang nangyayari dahil sa ang bida daw ay sobrang madilim dahil kahit na na-corner na ni Murong Zinzin ang Lion Beast ay wala daw pag-onlinlangan na inaagaw ito ng bida at nagsaga ito ng lihim na atake para makuha ang kill kay Murong Zinzin. Kaya nang dahil dun ay ang bida na ang nangunguna sa kanilang trial. Maya-maya pa ay nagbago na ang sitwasyon dahil sa may biglang lumabas na beast sa likuran ng bida at nagpapalabas ito ng kitikot takot na aura sa katawan, at ang beast na ito ay isang free-eyed demon ant. Kaya labis na nabigla ang bida at di inaasahan ang paglabas ng ganitong kalakas na kalaban. At ang host naman ay nagsaad sa mga manunood na hindi daw nito masasabi kung sino ang mananalo sa dalawang kalahok pero patuloy daw nila itong aabangan. At dito ay nagulat din si Murong Zinzin sa paglabas ng Demon Ant at napasabi ang host na kung paano daw magagawang patayin ng dalawa ang Demon Ant. Maya-maya pa ay nagsimula ng mag-ipon ng ang yarihan si Black Fang at naghaandang umatake sa sumulpot na Demon Ant. Kasunod nun ay mabilis na inatake ni Black Fang ang kalaban at sunod-sunod na hiwa sa katawan ang natamo nito gamit ang skill ni Black Fang na Hell Coil. At may seryoson muka ang bida na nag-utos kay Black Fang na tapusin na ang Demon Ant. Kaya naman agad na sumunod si Black Fang at nagpakawala na ito ng malakas niyang skill na Hell Howl patungo sa kalaban. Pero bago pa tumama sa Demon Ant ang panapos na atake ni Black Fang ay may nauna ng atake ang paparating sa katawan ng Demon Ant. At ang umatake pala na yun ay si Murong Zinzin at di po dun ang tapos ang pag-atake nito dahil sinundan pa nito ng isa pang atake na Cold Fire na tagumpay ng pumaslang sa Demon Ant. At maya-maya pa ay nahulog na ang core nito sa lupa. Kaya agad na itong pinulot ni Murong Zinzin. At sa pagkapulot nito ay agad na nagsalita ang bida sa kanya na hindi nito inaasahan na may sama pala ito ng loob sa kanya sa ginawa niyang pag-agaw sa Lion Beast. Nilingan lang siya ni Murong Zinzin at di na nagsalita pa. At tinaas na ng host ang kamay nito at sinabi sa mga manunood na ang mga pangyayari daw ay nagiging napaka-interesting na dahil ang bida na si Xiao Xingyu at si Murong Zinzin ay tabla na sa score na 51 at nag-aagawan na ito sa ikaunang pwesto. At lumipat naman tayo sa isang napaka-gandang ilog na may water pools kung saan nagsaad ng host na 1 oras na lang ang natitira bago magtapos ang trial at titignan daw nila kung sino sa mga kalahok ang makakakuha ng pangunang pwesto. Maya-maya pa ay may nakita na beast ang bida kaya pinaghahanda na nito si Black Fang para umatake. Subalit hindi pa ito nasisimulang ni Black Fang ay bigla na lang may tumamang matulis na bagay na may malakas na aura sa ulo ng beast na nagawang napasigaw ito sa sakit at di kalaunan ay nawalan na ng buhay. Maya-maya pa ay sumulpot si Murong Zinzin kasama ng beast nito na may kagagawan sa pagpaslang sa beast na unang nakita ng bida. At habang tinitignan nila ang nakahandusay na beast ay wala nang masabi pa ang bida pero si Black Fang ay parang nagagalit na sa beast ni Murong Zinzin. At nagsaad pa ang host na kahit saan daw magpunta ang bida ay laging sumusunod daw si Murong Zinzin sa kanya. At sa paglipas daw ng kalahating oras ay si Murong Zinzin ay matatag na ninanakaw ang dapat na kill ng bida kaya nakuha nito ang first place sa ranking. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po. Natapos tayo kung saan inihayag ng host sa mga manunood na dahil sa pagnanakaw ni Murong Zinzin sa kill ng bida ay naging nangunguna na ito sa trial na may 89 na rating. At sa pagpapatuloy natin ay napakamot sa ulo ang bida at sinabi kay Murong Zinzin na naisip daw niya na mali siya sa pagkuha ng kill nito sa Lion Beast pero hindi naman daw kailangan na sumunod ito sa kanya palagi paralan makaganti. Sa sinabi ng bida ay nanahimak na lang ang babae at tinitignan lang ang bida na parang naiinis,
Nagsalita naman ang host na kung si Murong Zinzin daw ba ay mapapanatili nito ang kanyang kalamangan hanggang sa huli or ang ating bida daw ay makakahabol dito at magawang manguna hanggang sa huli, aantayin daw nila ang kapana-panabik na mga pangyayari sa kanilang trial. Habang nakikita si Murong Zinzin ay kanya-kanyang komento ang mga manunood tungkol sa kung gaano ito kalakas at kaganda. Samantala kinagulat ng host ang sinabi ng bida na habang nakangiti na ngayon daw ay gagamitin na niya ang kanyang buong lakas kaya mag-ingat ito sa kanya. Kaya agad na nagsaad ang host sa mga manunood na si Xiao Xinyo na ating bida ay hindi pa do buong lakas ang kanyang ginagamit sa naunang trial nito. Makalipas ang kalahating oras ay makikita natin na hinahabol ng bida ang isang lion beast na mabilis na tumatakbo upang iligtas ang kanyang sarili. At sa likod nito ay si Murong Zinzin na nakasakay sa beast nito at nagsaad ang host na si Murong Zinzin at ang bida ay nalampasan na ng mga ito ang record na dami ng napatay na beast sa trial. Maya-maya pa ay may nahabol si Black Fang at di na niya ito pinalampas pa at agad na niya itong sinakmal para di na ito makatakas pa. At si Murong Zinzin naman ay nasa likuran pa din at pilit na sumusunod sa bida. Hanggang sa nakakita ito ng beast na lumilipad kaya naman napasabi ito na sa kanyang isip na ngayon daw ay di na siya maniniwala na kaya ng bida na manako sa kanya ang isang lumilipad na beast. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay biglang may tumama sa lumilipad na beast na isang pulang aura na nagpapahiwatig na isa ito sa mga kakayahan ni Black Fang. Kaya wala nang nasabi pa si Murong Zinzin at natahimik na lang ito. Maya-maya pa ay sumigaw ito sa bida na ito daw ay isang magnanakaw kaya naman napalingon ang bida sa kanya. At may sarkastikong sinabi ng bida dito na kalahating minuto na lang daw ang natitira kaya hindi daw ito mananalo sa kanya. Nainas naman si Murong Zinzin dito at tinawag ulit itong magnanakaw. At nagsaad na ang host na ito daw ay hindi aksident lang kaya ang bida na daw ang nangunguna sa kanilang trial. Kasunod nun ay pinutakte siya ng mga manunood na sinasabi ng mga ito na magnanakaw ang bida, napasabi na lang ito na may gulat na expression na kung ang alam lang daw ba sabihin ng mga ito ay magnanakaw. Samantala hindi na mamalaya ng dalawa na may isang beast na nakatago sa likuran ng mga bato na matalim na nakatitig sa kanila at nag-aantay ng pagkakataon para palihim na umatake sa dalawa. Habang busy ang dalawa sa kanilang pag-uusap ay dahan-dahan nang humahakbang ang beast para umatake habang di pa nakatingin ang dalawa sa kanya. At nang makuha nito ang tamang oras na pag-atake ay agad na itong sumugod sa bida na pinapatalsik nito ang mga bato sa nadadaanan nito. At ang bida naman ay dinaman nagulat dito at tinitignan lang ang papalapit na beast mula sa kanyang likuran. At ang pinaka nagulat ay ang host dahil din ito alam kung ano ang nangyayari na kung bakit ang isang perfect rank 3 na beast ay naririto sa kanilang ginaganap na trial. Samantala ang bida naman ay agad na sumakay kay Black Fang para hapon ang kalaban na papalapit. At habang papalapit ito ay di nababahala dito ang bida dahil may kumpiyansa pa din ito na magagawa niya itong talunin. Hanggang sa nagulat ito dahil sa kakaiba ang ginawang pag-atake nito sa kanya kaya nakaramdam ito ng konting takot. Kasunod nun ay agad na itong tumilapon sa kanilang banggaan at para bang tinamaan ito ng isang malakas na shockwave na nagpotol-upan dito at pati na din kay Black Fang. Sa pagkakita nito sa bida na tumilapon ay may pag-alala naman nitong tinawag ang bida. At agad nitong tinignan ang nakasabit na bida kung ayos lang ba ito at kahit na si Black Fang ay cute na nakakapit sa hita ng ating bida. At habang inaatake ng beast ni Murong Zinzin ang beast na kalaban ay inaabot naman nito ang kanyang kamay sa bida at hinihingi ang kamay nito para tulungan na makaakyat agad sa taas, subalit di ito nakikita dahil abala ito sa pagtingin kay Black Fang na nahihirapang kumapit. At nakita pa nito ang kupal na si Wang Yan kaya napaisip ito kung siya na naman ulit ang may kagagawan nito. Maya-maya pa ay dinakayanan ng sanga ang bigat ng bida kasama si Black Fang kaya bumigay na ito na agad naman kinatakot ng bida. At si Murong Zinzin naman ay napasigaw ito sa pangalan ng bida na may pag-aalala sa kanyang muka habang inaabot pa din ang kamay nito at natutulala. Lumipat tayo sa broadcast station kung saan nandito pa din ang principal at ang vice principal pati na ang guro na agad nang napatayo dahil sa nakitang nangyaring pagkahulog ng bida mula sa bangin.
Nagsaad ang guro sa principal na gusto nitong umalis at magpunta doon sa ginaganapan ng trial para iligtas ang kanyang mag-aaral. Pinakakalma naman siya ng principal dahil ang bida at si Morong Zinzin ay kanya ding mga mag-aaral kaya naman bilang principal ay di niya daw hahayaan na may mangyari dito na masama. At habang naglalakad papaalis ay nagsalita pa ang guro gusto daw nito na magsigo ang mga security ng emergency rescue procedure ngayon din daw. Samantala ang vice principal ay di ito umimik at tinitignan lang ang pag-alis ng dalawa. Maya-maya pa ay pinakita na nito ang kanyang madilim na ngiti at nagsaad sa isip nito na isa lang daw itong maliit na taktika na galing sa kanya kaya magpunta na ito sa impyerno. At sa kagubatan ng bottom of Financial Cliff, kung saan naririto ang bida na kakagising lang dahil sa pagkawala ng malay dito sa pagkahulog sa bangin ay nagsaad kung buhay pa din ba daw siya. At agad na itong bumangon at umupo habang napapahawak pa din sa masakit niyang ulo at naaalala niya ang pagmamuka ng kupol na si Wang Yan, napasabi na lang ito na kagagawan na naman daw pala ito ng bastardo na yon kaya naman sa pagkakataon na ito ay di na niya ito palalampasan pa. Maya-maya pa ay bigla niya naaalala si Black Fang kaya agad na itong lumingon sa kanyang likuran at nakita nito si Black Fang na naghihina at halatang nahihirapan dahil sa malakas na pagbagsak nito. Nilapitan agad ito ng bida at kitang-kita sa mata nito ang sobrang pag-aalala sa nangyari kay Black Fang, at nasabi pa nito na para lang daw mailigtas siya nito ay ginamit nito ang katawan niya para gawin pangharang sa kanilang pagbaksak kaya siya ngayon ay nakaligtas ng hindi masyado nasaktan dahil sa ginawa nito. Kaya agad nang lilabas ng bida ang kanyang nutritional supplement para ipainom kay Black Fang nang maging maayos na ito kahit na papaano. Kaya agad na niya itong pinainom sa nanghihinang si Black Fang at sinabi ng bida na pagkatapos niya itong inumin ay ang sakit na nararamdaman nito ay maalis na. Paglipas ng ilang minuto ay naramdaman na ng bida ang ulan kaya nababahala ito kung saan sila pwede sumilong pangsamantala. Kaya agad nang pinabalik muna ng bida si Black Fang sa summoning space nito at maghahanap daw muna siya ng lugar na masisilungan nila. At sa paglalakat nito sa loob ng kagubatan ay nakakita ito ng isang malaking kuweba kaya nagulat ito at di makapaniwala na may malaking kuweba sa lugar na ito. At nang makasilong na ito ay may pag-aalala niyang sinabi na di niya alam kung gaano katagal bago matapos ang pag-ulan. At habang sinasabi ito ay di nito napapansin ang isang nagliliyab na dalawang mata sa kanyang likuran na nakatitig sa kanya ng masama. Naiisip pa niya na nag-aalala na daw sa ngayon ang kanyang kapatid sa mga oras na ito. At naalala pa niya si Morong Zinzin at din ito lubos na maisip kung ano ang ginagawa nito nang subukan siya nitong tulungan. Maya-maya pa ay may naglalakad sa kanyang likuran na biglang nakatapat ng maliit na sangasalupa. Na nangyaring nagpa-alerto sa ating bida at kaagad na lumingon sa kanyang likuran at nagtatanong kung may tao daw ba dito. At bago pa man siya makareact ay biglang sinakmal ng nilalang ang kanyang leeg na siya naman niyang sobrang kinagulat dahil di niya inaasahan na may ibang nilalang pala na nakatira dito. May pagalit itong sinaad na kung makikita ng tao ang kanyang muka ay papatayin niya ito. Kaya walang nagawa ang bida kung napapikit na lang sa takot na baka patayin siya ng nilalang na ito. Pero kalaunan ay di siya nagpatakot dito at pinilit niyang tignan sa nilalang na ito para analisahin at para malaman din niya kung ano ang sumakal sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan ng nakita ng bida ang impormasyon nito sa kanyang system at ang pangalan nito ay Ninetail na may rank na Beast King rank 1, may bloodline nito na Ninetail Mythical Bloodline, at ang unang talent nito ay Disaster Eyed, pagkatapos itong paganahin ay hindi na iyo mababato ng mga skill ng kalaban. Ang ikalawang talent naman nito ay Ninetail's Flame, at kaya nitong sunugin ang kaluluwa ng kung sino mang ang kanyang makakalaban. At ang katangian nito ay physical, at apoy, pero zero naman ang loyalty nito pero may hidden evolution route ito na Ten-tailed Fox at Ten-tailed Dragon Fox. Nang makita niya ang mga impormasyon na ito ay labis itong nagulat dahil kala niya ay isa itong tao at di niya inaakala na isa itong beast at may katangian na nine-tailed. Narinig naman nito ang pagbanggit ng bida sa pangalan nito kaya nagugulat ito habang sinasakal ang bida dahil di niya daw alam kung paano siya nakilala ng bida. Pero sa isip naman bida ay kahit kilala po doon niya ito ay di pa din niya ito matatalo dahil wala siyang kalaban-laban sa isang Beast King,
samantala ito naman ay hirap na sa pagkasakal ng Beast King sa kanya at napapaubo na ito. Dahil sa unti-unti na itong nauubusan ng hangin sa katawan pero kahit na ganon pa man ay di pa din ito pinapalaya ng Beast King, bagkus ay nagsaad pa ito na hindi niya hahayaan na makatakas ang bida ng buhay. Samantala ang bida na hirap na ay pinipilit niya pa din magsalita at pinapatigil ang Beast King, at saad pa niya na ang Beast King daw ay may pinsala ito na mula sa purebred dragon at mamamatay daw ito sa loob ng kalahating oras pag ito ay di naagapan agad. Nagulat naman ito sa sinaad ng bida dahil hindi daw nito alam kung paano daw nito nalaman ang tungkol doon. Di naman ito nakapagpatuloy pa sa pagsisalita dahil sa umubo ito bigla at nakaramdam ng bahagyang sakit sa loob nito. Kaya nakita itong pagkakataon ng bida para may magawa siyang paraan. Kaya naman habang hawak pa din ng Beast King ang leeg niya ay may matalim na titig ito habang tinataas ang kamay nito na may simbolo ng isang dragon na nagliliwanag ng husto. Na nagawang masilaw ang Beast King kaya napilitan itong pumikit at mabatiwan ang bida para matakpan lang ang mga mata nito. At nang dahil doon ay nagawang makaalis ng bida sa pagkakahawak ng Beast King sa leeg nito at agad na itong umatras ng bahagya at gumawa ng distansya sa pagitan nila ng Beast King. Habang hawak pa din ito ang kanyang leeg habang tinitignan ng Beast King na umuubo ng dugo, ay sinabihan niya ito na dahil sa alam nito na isa itong Nine-Tailed Beast King ay bakit naman hindi niya malalaman na may pinsala ito dahil ito daw ay isa lamang maliit na pangyayari. Kasunod nun ay lumabas ang stat nito na may severely injured, at mamatay ito sa loob kalahating oras. At ang pathological analysis nito na nagsasaad na nagka-injury ito dahil sa kagagawan ng isang purebred dragon, na may lakas ng entered body heart vein damage, na ang dugo nito ay pabaliktad ang pag-ikot nito sa katawan ng Nine-Tailed Beast King. Kaya naman patuloy lang ito sa pag-ubo at paglabas ng dugo mula sa katawan nito. Naisip naman ng bida na sa buong pag-aakala niya ay ang purebred dragon race ay matagal nang nawala noon unang panahon kaya naman kailangan niyang mapakalma ang Beast King. Kasunod nun ay buong tapang sinabi ng bida na kaya niya itong iligtas sa kamatayan nito. Tiningnan naman siya nito nang may panunuya sa kanyang mga mata habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig dahil sa di ito naniniwala na kaya siya nitong pagalingin sa kadahilan ng isa lamang itong one-star beast tamer. At nagtanong pa ito kung kaya ba talaga siyang gamutin ng bida, at may buong tapang pa nito sinabi ang beast na nakalason sa kanya at ito ay isang purebred dragon. At kahit pa na ang isang pinakamalakas na tamer doctor at kasama na ang bida doon ay mahihirapan ito na gamutin siya. May kumpiyansa naman nagsaad ang bida na ang paggamot dito ay hindi mahirap para sa kanya at kaya niya itong masagip ang buhay nito. Pero kailangan muna nitong mag-sign ng blood contract sa kanya. Dagdag pa ng bida sa isip nito na kaya talaga niya ito sagipin pero ayaw niyang mamatay pagkatapos niya itong sagipin, dahil alam niya na pag ginamot niya ito nang hindi nag-sign ng blood contract ay may posibilidad na tuluyan na siya nitong patayin dahil sa nakita niya ito dito sa kagubatan. Sobrang nagalit naman dito ang Beast King dahil sa gusto daw ng bida na maging beast niya ito siya na isang great emperor kaya naman minura-mura niya ito. At kahit pa na natatakot sa lakas ng Beast King ay matikas pa din niyang sinabi niya ito daw ang gusto niya na maging beast niya ito. Dahil dito ay di na napigilan ng Beast King ang sarili nito at tuluyan ng sinugod ang bida habang sinigaw ang kamatayan nito sa mga kamay niya, may mga nanlilisik na mata at umaapaw na kapangyarihan habang papalapit sa bida ng walang pag-aalinlangan. Nang makalapit ito ay sinakal nito ang bida subalit hindi pa din ito nagpatinag kahit pa na nahihirapan ay pilit pa din nitong sinabi sa beast na ang pagpatay nito sa kanya ay madali lang, subalit pag namatay daw ang bida ay di ito makakasurvive at mamatay din daw ito. Nang dahil doon ay nangingit-ngit sa galit ang Beast King dahil di niya alam kung ano ang gagawin niya naiisip din niya kung talaga bang kailangan niya sumuko sa isang tao lamang para lang makaligtas siya. At habang siya ay nag-iisip ng malalim ay bigla itong natigilan dahil sa umatake na naman ang sakit nito na at siya ay nanghina bigla. At napahawak sa bibig nito habang umuubo ng dugo kaya naman agad na pinaalalahan ito ng bida na ang dragon power sa loob nito ay unti-unti nang sinasakop ang hardcore nito kaya pag di ito nag-sign ng blood contract ay natatakot siya na baka huli na ang lahat para dito.
Dahil sa sinabi ng bida ay inis na inis itong napasabi sa kanyang isip na hindi pa siya dapat na mamatay dahil sa may mission siyang dapat na matapos para sa kanyang kapatid. Kaya daw ang dahanan niyang banibitawan ang leeg ng bida na para bang papayag na ito sa kondisyon nito para siya ay mailigtas lang. Pagkatapos ay naiinis pa din itong sinabi na magsasign na ito sa blood pact kasama ang bida para maging beast nito, kaya naman sinabihan siya ng bida na lumapit ito ng konti sa kanya. At dahan-dahan na nilalapit nito ang kanyang hintuturo para ito ay kagatin. Pagkatapos niya itong kagatin ay dahan-dahan naman niya itong nilalapit sa Beast King para gumawa na ng blood contract dito. Nang malagay na niya ang kanyang hintuturo sa noo ng beast ay umilo ito ng hugis ng isang bituin, at habang nagaganap ito ay sinabi ng bida na mula daw sa araw na ito siya na isang Nine-Tailed Beast King ay susunod na sa kanya dahil siya ay kanya ng beast. Nang matapos na ang seremonya ng pag-iisa nila bilang isang beast servant at beast master ay nagsaad ito na ang pangalan daw pala nito ay Xiao Xingyo. At ngayon daw ba ay magagamot na siya nito. Naagad naman sinang-ayunan ng bida dahil sa ito ay kanya ng beast kaya nasa kamay na daw ng bida ang kaligtasan nito. Sumigaw naman ang beast na kung ganun ay bakit nito tinatanggal ang damit nito. Sinagot naman nito ang katanungan nito na kaya siya naghubad ay para ito ay gamutin at habang sinasabi niya yon ay naglabas siya ng kutsilyo sa di pa malamang dahilan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay maaari po bang makahingi ng like, comment and pa-subscribe na din ng ating channel para lagi kang updated sa mga kasunod nating kwento. Maraming salamat po.